Magandang umaga po mga kabida. Tayo po ay sisimba po muna doon sa Tataduni. At ngayon po ay araw ng linggo, June 2 na po. Kaya itong mga ito ay atin po muna tayo ng misa. Doon po sa Tataduni. Yan po, doon po sa may kakabit po ng kulin, mga kabida. At po. Ayan po at kung nandito, ito po magbubuko at ito naman ngayon nakasara, nakalagay po ng goal. So, saan? Okay na? Bali. Wala? Ano bali? Dito rin na ako. Ha? Dito rin na ako. Bida, nandito po tayo sa kapilya ng Tataduni at may misa nga po ngayon Sunday at meron po yan sa birthday celebration po celebration po niyan to ni Regine Kagawad, ayan, at marami pong mga bata rito at makita po ninyo at mag-umpisa na po ang misa kaya pakita po sa inyo yan. Yan po mga kabida. Yan po at nag-aantay na lang po tayo sa paro para sa yan po mga ibang gusto na po pari na po inaantay. Yan po mga kabida. At yung father rin. Ayan. Hi. Morning. Corpus Christi. Cello. Gawad. Ayan po sila. Aray, andun ako kahapon na. SM. Ba nakita rin ko yung Jefferson? Inati ka rin sabi, birthday na anak mo kasi andun kami sa Kuya Jay. Una sa bistro muna kami. Tsunami sa Japan eh. Oo nga mga ganun. Diba nakauwi si Wala namang hindi pa. Okay lang. Parang kung pinauwi mga... Hindi. Okay naman. Kasya nyo, mangyayari na pagka ganyan magulo. Mangyayari na, sa atin talaga yan, naramdaman ko na rin yan eh. Pero hindi tayo medyo lilipat, medyo panatiko tayo rito eh. At medyo marami na narangay sa atin. Yun nga lang, kami na malaman pa. Puro batikusan kasi yung batikusan mga tao walang kasiyahan sa buhay. Walang kasiyahan sa buhay, pati mataas kaya sa mga nasyonal, lokal, gano'n pa rin. Puro pera kailangan nila eh. Pera. Hindi, meron nga nung sobra-sobra pera sa binabati ko. Hindi raw taga China. Hindi titigil yan. Kaya nga naghahandog ang dugo. Ang ating Kaya may misahin natin ngayon yan. Sa misa ngayon yan ng Corpus Christi, tama-tama. Birthday ni Kagawad ngayon ah. Birthday ni Kagawad. Regine. Birthday niyan, Corpus Christi yan. Kaya alam ko yan. Tapos mamaya may pursuit parang sa St. Andrew. Sila kilala mo para si Medina.
lahat po ng madaanan natin dito. Positive po ang lahat. Sabay-sabay natin ulitin ang pagbunga nila. Pagkakataon na tayo ay tumanggap ng katawan at tubo ni Kristo. Ang linggo kong ito ay mataas na kapiestahan dahil para sa ngayon o sinicelebrate natin ang dakilang kapiestahan ng nagkabalagala ng katawan at tubo ni Kristo. Gawa sa ating pagkukumunyon, taglay natin ng pag-asa, alang araw ay makakapilit natin ang kaisa natin sa Jesus na ating tinataya. Sa araw din ito, pinapadalangin ko ang komunidad natin dito sa Santo Lucio, lalo-lalo ng mga may sakit na hindi nakakapunta para magsimba. Nawa sa ating gagawin sa sakripisyo, ito ang pagtanggap ay pakambulan at pagkakalangin natin sila ang spiritual makatanggap ng pag-aaral ng loob at pag-asa na dahil tatamasa naman natin sa tuwing nagdiriwang tayo. Simulan na natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Wala namang karapat-dapat sa harapan ng Diyos. Siya ay nagiging ganap at ginagawa tayo karapat-dapat. Tumingin tayo ng awa at patawad sa Kanya. Panginoong Jesus, aming kapaghatid at bukal ng aming kaligtasan, Panginoon kaawaan. Panginoong Jesus, sa pamamagitan ng masaganang pagdaloy ng iyong dugo, ay nagalap ang aming ipagkasundo sa Ama, Kristo kaawaan. Kristo, kawang pa. Panginoong Jesus, ikaw ang bagay biyayang kailangan namin upang makitapat sa kasunduan, Panginoon kaawaan. Panginoon. Bawat tayo ng mga pangyayang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at pagtubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Diyos na totoo at tao namang totoo. Panginoon Jesu Cristo, ang huling mapunan inilagat mo para kami magkasalo sa atin. Sa alala ng iyong pagpapakasama tungkol sa mga tao, ipaglalog mo ang aming kaibigan. Yung katawan ng dugo ay aming idalal sa pagdiriwang upang ang dulot mong kaligtasan ay lubos namin na kapilarangan kasama ng Espiritu Santo magpasawalan ng God. Amen. Noong mga araw na ito, ang ating utos ng Panginoon ay sinabi sa mga Israelita. Ang mga ito naman ay parang nagkasaw ang bawat ay susuriin namin. Maraming kasi sa lahat pinapapakain
tayo. Kape, wala pa. Maluwag. Inutusan niya ang ilang kabataan na magdaba Birthday ngayon ni Regine. Birthday ni Regine. Kagawan. Ano ngayon yung pag-surprise ka? Pag-50. Mamaya meron doon sa, sa katedral. pagkatapos. Kinuha ni Moises ang mga mangkok ang sinusuban ng mga tao. Sinabi niya, ang dugo nito ang siyang katibayan ng pakikipagtipang ginawa sa inyo ng Panginoon sa pagbibigay sa inyo ng kautusan. Mamahutot ka niya. Hindi. Sanda mo na natin. Magyan din ngayon sa sanlayan. Tansulang. Tansulang yan. Alex, tinatanong ka sa amin parang Alex. Alex, ang tuka? Asan? Saan ka na? Pangalan mo sa akin. Tamad nga na nga ay kumala. Punta ka na. Pinapupunta ko sa amin. Tamad yun. Pagbasa ng sulat sa mga Hebreo. Mga kapatid, dumating na si Kristo, ang dakilang saserdote ng bagong lipan. Siya'y naglilingkod doon, sambahang lalong dakila at walang katulad. Hindi ginawa ng tao. Alalaong bagay, wala sa sanlibutan ito. Minsan lamang pumasok si Kristo sa dakong kabanal-banalan at iyo'y sapat na. Hindi dugo ng mga kambing at bisirong baka ang kanyang dalang handog, kundi ang sariling dugo sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan natin. Yun. Ang dugo ng mga kambing at mga toro at ang abo ng Lumalagang baka. Ang yendo. ininisik sa mga tao Sa mga tao. itinuturing na marumi. Sa gayon, sila'y nagiging malinis ayon sa kautusan. Ngunit, higit na tihama ang magagawa ng dugo ng Kristo. Sa pamagitan na walang hanggang espiritu, ay inaalay niya sa Diyos ang kanyang sarili na walang kapintas. Ang kanyang dugo ang lumilinis sa ating puso't isip upang kaligtaan na natin ang mga gawang walang kahuluhan at paglingkuran ang Diyos na buhay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.
handa namin kailangan ko ng papasok. Pinutusan ng dalawa sa kanyang halaga. Pumunta kayo sa bayan. May masasabuot kayo sa lalaki na may dalang sa tubig. Sundan nito siya sa bahay ng pagkakitan at sabihin nito sa lalaki. Pinapasalog mo yung tulog na sa siya maaaring kumain ng mga puno at pagkakwa. Kaya, agad. Sa mga doon kayo maganda para sa nagtubo sa mga nagtubo sa kanila at inihanda nila ako ng pagpasto samantalang sila'y kumakain tumangkot ng tinampay sa Diyos at matapos magpasalamat ay kanyang pinaghati-hati at ibigay sa mga alagad. Kunin ninyo, ito ang aking katawan. Bigyan. Gawa kanyang kalis at matapos ng pasalamat ay binigay sa kanila at uminom sila ng taas. Sinabi niya, ito ang aking dugo. Ang dugo ng tupa na mabubuhos kahit sa mga sinasabi ko sa inyo. Hindi na ako inom ng alak na mula sa ubas hanggang sa araw na inumin ko ang bagong alak sa kahilian ng Diyos. Tumawag sila ng pinto pagkatapos nagtubo sa mundo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Yesus. Bakit hindi natin nagawa? Narinig yung pabuti ng unang basa. Kailangan natin Yun yung traditional eh. lupa. Traditional yun, araw pa yun. Para yun. Nag-aalay. Ito binabago ng mga pare. Mga kasi yung mga iba na rin pare na tinanggagalingan. Ang kalahati. Oh, Iluha niya yung dugo. sa altar. Inilagay niya at isinaboy sa kanya. Oh, kalate, papayin ko mga tao. Sabi niya, mga tao. Para Ay, malinis tumingin eh. Yung sa tingin, kanilang kasalanan. yung mga dugo ng baka. Yan sa altar. Sa mga bugyo, Totoo yun yung mga traditional. Christianized. Alay, yun eh, alay. At mo sa ibang probinsya, nagkakatay kambing, tangan sa poste, kapaalis mga masamang espiritu. Puting-puting pamandil. Imagine ninyo, kung yun ay nagsasaboy tayo magpahanggang ngayon ng dugo, ang iba sa inyo, makikilala ko mo. Maganda pagkilala mo. Mas bubuhusan mo na bulo mo. Pero bakit nila ginagawa ito? Moises, establish niya ang blood relation na ito. Dahil yung dugo sa altar ay relasyon ng Diyos at ang dugong parehong isinaboy sa mga tao pakikipagtipan at pakikipagrelasyon ng Diyos sa tao. Sa English, ang tawag ko nun, covenant. Ang pinakamalapit na konsepto dyan sa atin ay ang pagpag-isang Diyos. Pumapasok sila sa covenant, may pagkakita. Namumula yung Diyos. Pero aapag kung ilang taon, ilang buwan, mag-aaway, at maghihiwalay din. Ang pangarap kapag nakikipag-ipan ka ay maging permanente at hindi na maghihiwalay. Eh kahit ubusin nila yung kambing, bisiro at baka, eh bakit hindi pa rin nagiging perfecto ang kanilang
relasyon. By the way, sa mga kabataan, kaya ang tawag natin sa blood relation ay consanguinity. Relation by blood. Con, ibig sabihin nun ay sharing. Sanguine, dugo. Kaya meron tayo up to third degree of blood relation. Iba ang magkadugo. Ano mangyari? Pansinin nyo? Kahit nag-away-away yan, Hindi. iba pa rin ang magkadugo. Hindi. Magkadugo. Kapag di ka marunong madala, ganun nga. Pero dapat madadala ka. Kung ginagawa ka na kasamaan, di iwasan mo na. At kadugo. Totoo yun. Yung iba kasi pagka-pinsan mo, hindi mo na, hindi mo papagawa. Pag mali na ginagawa siya, iwasan mo na lang. Panalangin mo na lang. Bahala ng Panginoon. Pero puso na rin ngayon ang sumakit ba? Oo, yun naman talaga eh. Bahay, gumawa ng bahay-bahayan at doon na tumira. Ama, kaibigan ko, hindi na ako para mag-isa. Nagulat ka. Eh kasi, dalawang earth. Dalawa yung pamilya. Hindi pumayag na isa lang. Sa pagkanawag-nawag ng funeral home na yun, ay dalawa. Hindi ako magpilis. Hindi ako magpilisa. Eh bakit po? Mali ko kung paalam yan sa inyo. Ang pinagpilisyan ko, pagtabihin ko yan. Sabihin ko sa kanila, magpipisa ng sibadan sa isa. Sabi-sabi nyo, hindi kaso ito. Blood relation, kahit yung masilimuot na mga bagay, pag pinag-usapan ng dugo, iba ang mananalaytan. Noong una yun, old covenant. Para hindi na mabalik, hindi na mawasak, kailangan may permanenteng pakikipagrelasyon. Anong ginawa? Kung noon gumagamit sila ng dugo ng hayop, anong ginawa ng Diyos? In the new covenant, yung bagong tipan, dugo niya mismo, dugo ng kanyang anak, dugo ni Kristo ang inialay, ipinako sa krus, namatay, inilibing, at ang lahat-lahat ng iyon, siya na mismo ang alay, wala ng tupa, wala ng kapino, wala ng kaping, siya pa rin ang nag-aalay. Ang tawag natin yun ay everlasting covenant. Once and for all lang nangyari sa ni St. Paul dito sa sa kanyang mga sinulat o dito sa letter to the Hebrews na binasa ngayon. Once and for all lang yun. Minsan lang na mangyari. Minsan lang ang pagliligtas ng Diyos. Hindi na yun mapapaghiwalay. At yan ang ating pupunta sa minsan. Yan ang ating pinapasa ngayon. Sa minsan ito, doon nangyayari lahat yun. Yung ginawa sa krus, nangyayari lahat sa misa. Napakaganda ng misa. At para do this in remembrance of me, lagi ninyong gagawin ito sa ating pag-alaala, sa ating alaala. Gawin ninyo lagi ito. Kaya sa tuwing nag-misa, yung nangyari mo sa krus, ang sulukuyan at patuloy na nangyayari
kapag nagdiriwang tayo ng isa. At ang ating pinagpapahabagilan ay ang katawan at dugo ng Kristo. Talaga ba ako? Ay ikaw dyan sa altar, lagi kang sa mas malapit dito. O di kayo mga lady sister na lumalapit dyan at nagbibigay sa inyo ng komunyon. May nakikita ba kayo ng kakaiba ate? Sa walong ako, wala. Ayaw mo naman makakita. Pag tinignan mo, tinapay pa rin ito. Pag tinignan mo, anak pa rin. Eh, sa iyong katawan at dugo pa rin. Paano nagiging katawan at dugo? May gawin ang dami na nagduda yan eh. Yung sa Lanciano, yung mga kalikir-kir, nagduda siya. Naging tunay na ito. Naging tunay ang katawan. Yung tipo pa naman yung flesh ng katawan, flesh ng puso. Yung dugo pa naman niya ay dugong bukaw. Type of yun ang dugo. Yung dugo sa shroud ng Turin ay inahin dito. Yung sabihin ng scientist, parehong dugo at makikita sa Eucharistic miracle. E paano kailan nagiging katawan? Kailan nagiging dugo? Sinabi lamang ng Kristo. At pagilan dito sa altar. Pagpagilan. Sinabi ni Jesus sa bulan, ito ang aking katawan. Ito ang aking dugo. Consecration ang tawag natin ito. Walang makikita yung mata mo na nagbabago, pero yung puso at kaluluwa mo. Kaya nang unang uuwi sa langit, in the eyes of faith, may nagyayari sa kalooban ng tao. Uulitin ko ha. Wala kang makikita nitong physically, walang makikita. Hindi naman gumagalaw-galaw. Pag may gumalaw-galaw sa oo. Walang ganon. Pero sa iyong paniniwala, sa iyong tingin, my Lord and my God, ikaw na yan talaga, O Kristo. Naalala nyo, kung likain lang ng Diyos, sa libutan, ilaw, liwanag, lahat dito tao, anong sinabi? Sinabi lamang ng Diyos, magkaroon ng liwanag at nagkaroon ng liwanag. Sinabi lamang ng Diyos, lumikha tayo na magkaroon ng tao na maging kawangis at nalaraw. Sinabi lamang ng Diyos, yung Diyos anak, sinabi lamang niya, ito ang aking katawan. Ito ang aking dugo. Makapangyarihang salita ng wika ng Diyos. Naging totoo, 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 ito. Seryoso mo sa nagtitigay ko. Naintindihan. Ang pinakamaganda pa nun ay kakaisip. Dito lang sa atin sa Pilipinas, dahil sunod yung isa natin, lalo na sa katedral, hindi natin pinapractice na pati yung consecrated wine, the blood of Christ, ay tinatanggal. Sa Amerika, pinapractice nila ito. Eh kasi aalog-alog yung mga nagsisimpa. O konti lang. Pag sa katedral mo ginawa yan, ay dapat konti lang isa mo, umaga. Eh kasi, pag pipila pa sila sa komunyon, pipila pa sila doon sa komunyon ng dugo, kasi great, eh, mga 2 oras yun, ang kalahati. Hindi pwede. Kaya sa atin, panang katawan, ay nandudunan lahat. Yan ang ating paniniwala. Nandudunan. Anak ka, sa minsan, ay pinapayagan tayo ng pulismo. Sige,
tanggapin ninyo, Holy Thursday, bawat tanggapin ninyo katawan ng Holy Kristo. Ang pinakamaganda doon ay tatanggapin mo eh. Kakainin mo ba? At pag lumapit sa kayo, gusto mo sa malay ko yung gano'n. Ang dami ko ng labit at nakikita. Ang dami ko ng bibig na nakikita. Ang dami ko ng kamay na nakikita. Pakiusap na ba? Buksan mo ng mabuti. Tatawanin Kristo. Ipasok nyo. Pakiusap naman. Kapag tumatanggap ka naman ng kapanan-pananan ng lahat, tignan mo naman yung pananan mo. Kaliwa, nasa ibabaw ng kanan. Ganyan. Minsan, pag ikaw ay kaliwete, kanan sa ilalim ng kaliwa. Hindi ko naman ito kasi may mga numero pa naman yung mga kamay ito. Ewan ko kanina. May numero, may kung anong kita. At yung ito, sabi ko Ginagawa anting-anting. may kung lalapat dyan yung kapanan-pananan, Hindi tama yun. Tanong maputi. Dapat dila. Ganun mo lang. Dati pagsubo sa format. Yan pala. Amen. Amen. Sir. Tingnan nga, papatong. Gadampot pa. Ang dumi ng kamay. Isagrado yan. Hindi ko alam. Ay ako mong marunong. May kanya-kanya naman tayo kalokohan. Gamot ng pangwalang. Sa lahat kayong mga nangungunyon tuwing linggo, tuwing tinatanggap nyo si Kristo, you receive the medicine of immortality. Medicine of immortality. Gamot na nakapagpapagaling sa kaloob-looban ng iyong kaluluwa. Hindi lamang ang iyong katawan. Bakit sinasambit natin kapag tinataas ng palit, ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan. Mapapalan tayo lahat na nangyayari sa piging ng Panginoon. Ang sasagutin, Panginoon, hindi ako kalakot. Pagdaling sa'yo. Ang tumanggap Ngunit sa sa isang salita mo lamang ay gagaling na. iba na yung maintenance mo sa ulo. Pero maintenance ng kaluluwa ko, wala ka rin nakikita para sa altar, no? Pero pagtapos mong tanggapin, nagliliwanag yung loob mo. Sumasambulat at sumasabo yan. Naglalakad ka pa uwi, sumasambulat ang liwanag. Yung mga hindi nagsimba na nakakakita sa'yo, na ang bulan ng gamot, imagine mo ba na araw-araw mo yan tinatanggap? Nagkaroon ka ng deposyon sa iyo na Kristiya? Hindi lang yun. Ang sabi pa niya, yan ay panagdalang gamot, antidote sa kamatayan. Pagkahabang tayo na nagkakapapatayan. Pero yung tumatanggap ka ng tumunod, yan ay paglaban doon sa kamatayan ng apoy ay hindi namamatay. Paghawakan yan. Paghawakan yun ang lang. Shortcut yun. Papuntang paradiso at langit. Hindi ka mainitan sa apoy ng gobyerno.
Sabi ni St. Francis of Assisi, kung alam lang ng mga tao dito kung anong nangyayari doon sa loob at sumasampulan sa kanila sa tuwing pinapagawa nila ng Kristo. Kung alam lahat sa buhay. Kung malalaman lamang, kung lang po ang inundang ko, maligaman natin parisulan yung mga kasama. Panghawakan mo po. Palang araw, pag may sakit ka na nakakalapit sa simbahan, makikiusap ka na lang sa mga dentista, sila ang trabaho namin, nagkakakita ka doon sa mga may sakit. Nagkakalakas ang lifestyle. Kung ikaw may 70 anyos na, 54 weeks yun, 54 Sundays sa buong taon. I-times mo yun sa 70. Ibig sabihin, ay umaahapos talaga sa pagkukulit. Bakit mo yung tinatanggap? Para si Kristo ay manatili sa'yo at ikaw ay mananatili kay Kristo. At wala pwedeng kumula sa buhay mo. To remain in Christ and to remain in Him. Ang haba nito, naiintindihan nito. Sama ko. Sikapin mo. Kasi natulog nila ito sa ating katedral. Pag umupo ako doon sa kumpisanan, si araw-araw, may kumpisanan tayo. Alas 5 hanggang alas 6 ng hapon. Maliban sa araw ng linggo. Hapon, paglabas ko doon, bakit? Sabi ko, dahil tinupromote natin yung shrine every Friday, hahabaan pa. Magkakaroon tayo ng kumpisa ng simbahan. Magpapromote natin yung shrine. Ang galing po, walang salama. Alam mo po, parang strainer pa. May strainer. Yung may lalagyan ka, parang ganito. Lalagyan mo ng salaan. May salaan yan dyan, strainer. Sa tuwing nagsisimba ka at gustong tumanggap na komunyon, pag ikaw ay handang-handa, pupuluhin ng Diyos yan, sumasampulan. Pag umapaw yan, kapag nag-umapaw, hindi na makitigil yung sindi at iwanan ka ng hanggang. Pero pag may salaan, kaya pagsumikapan kahit isang beses lang isang araw, hindi makapag-isang araw. Pahayag natin ang talagang panataya. Sabay-sabay tayo. Sumasampalataya ako sa Diyos Ama. Banal Simbahan Katolika sa kasamahan ng banal. Sa kapatawaran mga kasalanan sa pagkabuhay ng muli ng mga matay na tao at sa buhay na walang hanggan. Amen. Susunod ng pasasalamat sa dakilang kaloob ng Eucharistia Magkapisa,
Hatid ng taos-pusong panalangin sa walang hanggang awa ng ating banal na tagapagligtas. Tayo tutulong sa Kanya ng ating mga kaibigan at sabihin, iyong katawan at dugo, papanalin mo kami. Panginoon, alang-alang sa iyong katawan at dugo, papanalin mo. Pabanalin po kami. Panginoon, alang-alang sa iyong katawan at dugo, papanalin kami. Para sa simbahan na siyang katawang mistiko ni Cristo, naway ang Eucharistia ang siyang pagbukal ng kanyang paglago at pagkakaisa. Manalangin tayo. Panginoon, alang sa iyong katawan at dugo, papanalin kami. Para sa Papa, mga obispo, pari at laikong naglilingkod sa Eucharistia, naway ang mga buhay nila maging kapanipaniwalang sa kabanalan ng Eucharistia at sa banal na paglilingkod. Manalangin tayo. Panginoon, alang-alang sa iyong katawan at dugo, papanalin kami. Para sa mga sakit, mga naaapi at namumulila, makatagpo nawa sila sa Eucharistia ng tiyak na buhal ng pag-asa at kaligtasan. Manalangin tayo. Panginoon, alang-alang sa iyong katawan at dugo, papanalin kami. Para sa kabataan ng ating bayan, naway matagpuan nila sa Eucharistia ang pinahangad nila sa buhay at ang espiritual na pampalusong ng kanilang kailangan tungo sa katuparan ng kanilang mga pangarap. Panginoon, alang-alang sa iyong katawan at dugo, pagalingin mo po. Para sa ating pamayanan at bawat isa sa atin, naway ang Eucharistia ay maging bukal ng ating pagkakaisa at inspirasyon para sa buhay ng paglilingkod. Manalangin tayo. Panginoon, alang-alang sa iyong katawan at dugo, pagalingin mo po. Para sa lahat ng mga migranteng umiiwas sa gutom at gera na nagpipilitang umangibang bayan sa kabila ng panganib at karahasan. Makatagpo nawa sila ng pagtanggap at pagkalingang sa mga bayang magbubukas ng pintuan sa kanila. Manalangin tayo. Panginoon, alang-alang sa iyong katawan at dugo, pagalingin mo po. Sandali na kapilitan, alalahanin natin yung mga panahon ng pagkakataon. Tumagkat sa ulit ng Pilipinas. Naman Kristo na pumasok sa katawan. Alalahanin din natin yung maraming pagkakataon. Alalahanin din natin yung mga anak, katugog, ang pamilya, nagawagan ng Panginoon, dahil lalo ay mga libong lalaki at nagsisimba tuwing araw. Saan lang sila natin? Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, alang sa iyong katawan at dugo, Panginoon, ang lahat ng mga tao ito, lalong-lalo ng mga may edad at mga may sakit. Nagtataas kami sa iyo ng aming panalangin. Bigyan mo ang aming pagsusumabot at bigyan ang aming mga kaibigan. Ibigay namin ito sa pilitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Makakapelit na naman. Sana wag naman.
ka, tumulog kami upang maglayag sa dambangan habang umamagkilan sa Diyos na nagpapalit ang bagong ipa ang kanyang ginawa. Nagpagkawa kami ito ang diwang pagkasakana. Ang kalitan ng Diyos ng tubusan tumana sa bata sa pagkasya yung Diyos kasama ng Espiritu Santo magpapang sa lahat ng mga sumayo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas ang Diyos. Pasalamatan natin ang Panginoon ating Diyos. Dapat siya ay pasalamatan. Ama natin ang makapangyarihan. Tunay ng marapat na ikaw ay aking pasalamatan. Pamamagitan niya. Dapat nakikita natin kapari ka natin para sa tinupo. Itong pag-aaral na tayo mo, pag-aaral niya para sa tanan upang alalahanin namin pagsagutan. Ang laman niya ay inihain upang lahat ay buhayin ang ituloy yung bata na ang lahat ay matatawag. Kaya kaisa ng mga anghel, sisiawin ng pagpunit sa iyo, lumalampayan sa kalagitan, kami nagbubunyi sa iyo kalagitan. Ang katawan, dayahan ito para kaya hindi naman matapos ang kapunan ng lawa kanyang alis. Muli kanyang pinasalamatan. Inibot niya ang alis sa kanyang mga alagaan at sinapin. Tanggapin ninyo lahat ito at inuwi. Ito ang alis ng aking dugo. Ng bago at walang kapitan. Ang aking dugo ay bubus para sa iyo at para sa lahat. Sa iyo pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ito sa pagkayaan sa ipagmuni natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Birthday po natin gagawa dyan si Eugene. Sana gusto din po. Taon-taon po na nangyayari na ito. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubilin at kagagaling na utos ng Panginoon natin ng Diyos, ipahayag natin ng may lakas.